Moment of truth. Takot ba ako sa cyber libel? Takot ako sa cyber libel. Kahit abogado ako, takot ako sa cyber libel. Aaminin ko yun. I am not one of those persons who are proud because nakasuhan sila sa korte. Diba? It's not a rite of passage. No? And I find it stupid. No? Ako lang I find it stupid if you chase cases na may ipa-file against sa'yo. Why? Bakit hindi ka matatakot na gumawa ng krimen? Diba? Ako, abogado man ako, kaya kong ipagtanggol yung sarili ko, pupunta ako sa korte para ipaglaban ko yung karapatan ko at hindi para depensahan ko yung sarili ko dahil gumawa ako ng isang krimen. I want to be on the other side. I want to be on the prosecution. I don't want to be in the defense side. And you and everyone else should be scared of cyber libel or any crime for that matter because it's not good to be committing crimes and it's not good to be proud na ikaw kaya mong mag-commit ng crime dahil hindi ka takot sa cyber libel o kahit anumang krimen. No? Dahil it goes contrary to my beliefs, to what I'm advocating in my channel, na mag-aral tayo ng batas para hindi tayo pumila doon sa korte at iklag pa yung mga korte natin. Okay, Equilibrium Pulse Watcher Special Service. Ito, welcome to my vlog. Ito na naman tayo at meron naman tayong vlog podcast. So, bigyan natin ng reaction at opinion itong nangyaring kasuhan between Senador Rapi Tulfo kasamang kanyang legal team versus Attorney Randall Libayan et al. Ano yun, with friends. Ibig sabihin, meron siyang kasamang kinasuhan din doon na mga vlogger niya. So, hindi pa natin alam kung ano ang pangalan. Panoorin nyo lang doon yung mga update kung hindi pa kayo familiar sa ganitong nangyayaring kaganapan sa channel ni Melia Priac, si Attorney General Agent 69, El Bolitas. At Meloyap, shoutout. So, ito, maraming nagulat nung una. Ako paniniwala ko, cyber libel dapat ang kinaso ni Senador Rapi Tulfo kay Attorney Libayan noong puman. Yung una akong nag-vlog tungkol doon. Pero maraming nagulat corporate infringement kasi nga yung videong pinapalabas na kinikriticize ni Attorney Libayan ay nakapangalan, registered sa pangalan ng RTIA Foundation na hindi naman talaga dapat pagkakitaan. So, meron pang argumento siyempre may legal battle pa yan sa hukuman. Doon pa natin malaman hanggang makarating na Supreme Court, mababa pa yan. Lalo na itong cyber libel. Kasi yung mga batikos na Attorney Libayan sa totoo lang, minsan nakakabastos na. Okay lang batikusin yung mga public servant base sa kanilang trabaho o panunungkulan. Hanggang doon lang. May limitasyon po. So, sa akin paniniwala, gumawa ng magkamali si Senador Rapi Tulfo o hindi pa senador si Senador Rapi Tulfo noon. Ang batikos ni Attorney Libayan, grabe, gawa na magkamali, sobrang batikos. Pag gumawa ng tama, batikos din. San lalagay si Senador Rapi Tulfo? Di ba po? Yung pagtulong, binatikos din ni Attorney Libayan sa kay mga vlogger na nagka-charity vlog. Anong ginawa niya? Minarkahan niya ng poverty porn. Diba? Tapos si Attorney Claire tumutulong din sa mga mahirap. May mga kabatas doon na natatawa ako, nag-comment paano daw tumulong. O ba't hindi mabatikos ni Attorney Libayan, diba? So, sa pagtulong ni Attorney Claire, walang masama po doon. Saka yung may nagka-charity vlogging o charity vlogger. Walang masama doon, di ba? Mas marami pang krimen na dapat resolbahin kumpara doon. So, shoutout nga pala kay Attorney Claire Castro at supportan po natin yung usapang batas sa kanyang sariling vlog channel. YouTube channel niya, Attorney Claire Castro, yung Batas with Attorney Claire. So, yung mga hindi pa nakasubscribe kay Melia Priac, Rapi Tulfo in Action, Batas with Attorney Claire, Usapang Batas with Attorney Claire.
supportahan po natin. So, yan. So, dito, cyber libel. Sabi ni Atty. Libayan, di ba, gusto niyang dumaan sa due process si Senador Rapi Tulfo. Dumada na sa due process, may sinasabi pa rin. So, matatawa ka talaga, no? Dito sa, ni Atty. Libayan. Hindi malaman kung saan lalagay si Senador Rapi Tulfo. Binigyan ding reaksyon ni Atty. Libayan yung ginawang legal opinion ni o diskarte ni Atty. Villamor, yung personal lawyer ni Senator Rapi Tulfo. Tukol do sa babaeng allegedly di umano na ginahasa ng 3, 4 na lalaki o 5. Hindi ko sigurado. Basta 3 pataas. Allegedly ginang rape siya. So, nagbigay ng legal opinion si Atty. Villamor doon. Kinontent ni Atty. Libayan na parang tinutuya pa o tinatawanan niya. So, nagbigay ng o gumawa ng vlog si Atty. Villamor na may takip yung mukha ni Atty. Libayan. Ang tawag nga lang sa kay Atty. Libayan vlogger. Ngayon, cyber libel naman ngayon. Kinontent ulit ni Atty. Villamor si Atty. Libayan yung kanyang legal opinion sa cyber libel. Yung pala, yung mangyayari na palang kasuhan. So, kasama niya doon sa video nyon, si Atty. Jojo Tikman, yung criminal law professor. Siguro nagtuturo din siya sa, hindi ako sigurado siguro nagtuturo din siya sa criminology, pero nagtuturo siya sa College of Law. Yun nga, paborito niya siguro yung criminal law. So, yan. Doon nagulantang si Atty. Libayan kasi pinag-usapan doon yung cyber libel. So, kaya kinasuhan si Atty. Libayan ng cyber libel. Merong collab sa RTIA, si Melo Yap, Atty. Villamor, sa si Senador Rapi Tulfo itself, na meron daw magagalit, baka atakin sa puso, tumumbala lang kasi sa sobrang sama ng loob. Ngayon, inangkin ni Atty. Libayan na siya daw yon. Bagamat hindi pinangalanan, hindi rin binigyan ng profesyon kung sino yung taong binabanggit doon. All we know, marami namang galit kay Senador Rapi Tulfo yung mga nasagasaan niya dati. Kinontent yun ni Atty. Libayan 5 beses simula, hindi ako sigurado kung simula October 3 or 4, basta mga ganon, mga date. So, pwede ba makasuhan ng cyber libel? Ayon doon sa video ni Atty. Villamor. O nga pala, subscribe nyo rin si Atty. Villamor. Hanapin nyo lang, Atty. Freddy Villamor. Subscribe nyo siya. Saka si Fiscal EJ nga pala. Saka si Atty. Claire Castro, pag-subscribe. So, Melo Yap Reacts. Subscribe nyo rin po. Ecclesiastico, pag-subscribe din po. Densible TV, yung pag-subscribe. Yan po. So, dito, doon, mapapanood sa video na yon ni Atty. Villamor na kapag kinontent, yun nga sa death threat, na wala naman talagang death threat, kinontent na 5 beses ni Atty. Libayan. Although, hindi siya pinangalanan ulit ni Atty. Villamor doon. Doon, nagulantang si Atty. Libayan. Ito nga, dumating na yung kasuhan. Panoorin nyo sa channel ni Melo Yap Reacts. So, dito panoorin natin yung video ni Atty. Villamor. Courtesy to Atty. Villamor itong video na to Panoorin po natin. Yung po, kaya yung pong mga hindi naniniwala sa akin pag ako nagdi-discuss, itong paniwalaan nyo. Ito na pong authority at expert pagdating sa criminal law. Okay guys, yan po si Sir Jojo, Attorney Professor Modesto Tikman Jr. Sir, in a while, I'll be asking you the questions. Sir, medyo break lang muna tayo sandali. Professor Attorney, meron ako ipapakitang video sa iyo. This is a video na episode where nagkasama kami ni Senator Rafi at nagkaroon kami ng konting discussion, at during that discussion may mga nasabi siya. So i-play ko tapos pakitingin ko, then I'll ask you some questions about it Sige po. Okay. May iyak mo naman nakikita ko. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. Kaya muna sen. Mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Totoo yun.
Mas maganda, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi sa Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kumisa nakikita ko, wala akong pahanan dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Yuri, ba't tuwan-tuwa ka rin? ginawa na ng mission sa buhay, yung magalit. So, yung, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Kaya ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Di ba? Anyway. Basta, sir, nakita ko yung video, sir. Things. Kita ko na, narinig ko pa. Ngayon, ganito. Ang question ko regarding this video is, meron bang death threat na sinabi o nabanggit si Senator Raffy o pwede ba natin i-consider na death threat yung mga binanggit niya? Unang-una, no, pag sinabi mong death threats, no, pinagbabantaan mo yung isang tao na papatayin mo siya. Hindi yan krimen eh. Okay, yung death threats mismo, death threat in itself, no, could be a crime kung ito ay binanta mo ito sa isang tao na sasabihin mo siya, papatayin mo siya. Yan ay pinaparusahan sa Article 282 ng Revised Penal Code, no? Tawag sa crime na yun, sir. Ano yan? Article 82. Anong crime yun? Grave threats kung pinagbantaan mong papatayin. Okay, kasi ang definisyon, no, ng krimen na grave threats, no, or masidhing pagbabanta sa Tagalog, ito yung yung threatening another of the infliction of a wrong upon one's person, property or honor or that of his family, which threat amounts to a crime. So pag sinabihan mo isang tao, papatayin kita, yung pagsasalita mong mismong yon, krimen na yun eh. Kasi yung pagbabanta mo, yung laman ng pagbabanta mo, isang krimen, no, sa ilalim ng Kodigo Penal natin. Yan pwede yung murder, pwede yung homicide, yung pagbabanta lang kahit walang kondisyon, kahit wala kang hinihiling na kapalit na pera. Pero in this case, it cannot qualify as a grave threat or death threat. Hindi eh. Whatever. Sabihin kita, Attorney Freddy, sabihin kita, mamatay ka na sana, di ba? Pagbabanta ba yun? Hindi yun eh. Tapos sir, ito pa tanong. Okay. Can somebody claim? Kunyari ako, can I claim that yung sinasabi ni Senator Raffy, assuming that it's a death threat, or a grave threat, can I claim, based on the statements of Senator Raffy, that ako ang tinutukoy o may tinutukoy na tao? Wala nga akong narinig na nabanggit na pangalan eh. Pangalawa, sabihin na natin na itong pagbabantay ito patungkol sa isang abogado, ilang libo ba ang abogado dito sa Pilipinas? Hindi sa namimiloso po ako For all we know, kung pagbabantaman yan, it could be addressed to another person. Okay, tapos ito pa sir, tanong. Kunyari, inaako kung ako ang tinutukoy ni Senator Raffy na gusto niyang mamatay o papatayin niya. Kung maglabas ngayon ako ng sunod-sunod na video at sinasabi kong si Senator Raffy ay pinagbabantaan akong patayin, pwede ba akong ma-cyber libel nun? Pwede, under Republic Act 10175, no, na in relation to Article 353 and 55 of the Revised Penal Code. Kasi pag ikaw ay pinaparatangan, no, na ikaw ay pumapatay or mamamatay na tao, di ba? Ito ay pagpaparatag ito ng krimen na malisyoso. Di ba? Na nakakasira lang, nasisira ang iyong reputasyon, no, bilang peace-loving citizen. So ayan, maliwanag po na sa video na Attorney Villamor, no, marami tayong matutunan dyan. So meron nag-vlog na to na vlogger din na Attorney Libayan na teacher na sabi, huwag nasa ibang bansa daw, meeting halfway, yung sinabi niya doon sa nung computer server o network server yung ginamit para makasuhan ka ng cybercrime. So dito, papaliwag ni Fiscal EJ kung makakasuhan ba isang Filipino citizen kahit nasa abroad kapag nag-commit ng cyber libel, meron yung cyber libel na Pilipino. So ito, panoorin po natin. Ito, courtesy to sa video ni Fiscal EJ. Okay? So, subscribe mo rin siya. Ito, panoorin po natin. What about sa cyber libel? Like what I said earlier, there is no question na kapag nandito lang sa Pilipinas ang taong nag-post ng libelous content sa social media, masasampahan talaga siya ng kaso dahil ang lahat ng elemento ng libel as a crime
dito sa Pilipinas nangyari. Pero paano kapag nasa ibang bansa ang taong nag-post ng libelous content? What I'm trying to say here is that what if the person who committed libel through the internet happens to be in another country? Makakasuhan pa rin ba? The answer is a big yes po. Section 2.1 of the Rule on Cybercrime Warrants provides the venue of actions for cyber libel. It will be filed po in the Cybercrime Court of the province or city, number 1, where the offense or any of its elements is committed, or number 2, where any part of the computer system used is situated, or number 3, where any of the damage caused to a natural or juridical person took place. The person who committed libel through the internet cannot escape criminal liability just because he or she happens to be in another country at the time he or she committed the offense of libel. For as long as the person libeled or defamed was in the Philippines at the time the libelous content was posted, the damage caused by the libelous content is deemed to have taken place here in the Philippines. And that means may jurisdiction ang cybercrime court natin to hear and decide the said case. So dahan-dahan po tayo sa paggawa ng libelous content. Kahit nasa ibang bansa tayo dahil makakasuhan kayo at maaaresto pagbalik nyo dito sa Pilipinas. In fact, nakalagay mismo sa Section 21 ng RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 that the regional trial court shall have jurisdiction over the crime of cyber libel committed by a Filipino national regardless of the place of commission. Ano bang ibig sabihin nito? Kahit na nasa ibang lugar ka, pero ikaw ay Filipino at ikaw ay nag-commit ng libelous content, meron pa ring jurisdiction ang regional trial court dito sa Pilipinas or ang mga cybercrime courts natin na litisin ang kaso mo. As explicitly or expressly stated in Section 21 of RA 10175. Now, let's discuss jurisdiction over the person of the accused. This is the third kind of jurisdiction. To repeat, jurisdiction over the person of the accused. It is settled na kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka pa ring masampahan ng kaso at pwede ka pa ring makulong kung mapapatunayang guilty. Pero hindi uusad ang kaso kapag hindi ka pa naaaresto o nag-voluntary surrender. Bakit hindi uusad ang kaso? Hindi uusad ang kaso dahil sa kadahilanang hindi pa po na-acquire ng korte ang jurisdiction over your person. The court can only acquire jurisdiction over the person of an accused either by his or her arrest or voluntary appearance in court. Paano pag hindi na uuwi ng Pinas ang taong may kaso at inisyuhan na ng warrant of arrest? Madidismiss ba ang kaso? Hindi po madidismiss ang kaso. Kahit na ilang taong hindi uuwi ng Pinas ang taong nasampahan ng criminal case sa korte, hindi madidismiss ang kaso. Kasi hindi po mag-expire ang warrant of arrest. Ang mangyayari lang po is maa-archive ang kaso. Ang ibig sabihin ng maa-archive ang kaso ay patutulugin lang muna ang kaso habang hindi pa naaaresto o nag-voluntary surrender ang isang akusado. A criminal case will be archived if after the issuance of the warrant of arrest, the accused remains at large for 6 months. Pag umuwi na ng Pilipinas at naaresto na ang akusado, uusad na muli ang kaso hanggang sa matapos po ang... Okay, so napanood niyo yung paliwanag sa video ni Fiscal EJ.
RTC ang may jurisdiction. Kahit nasa ibang bansa ang isang Filipino citizen na nag-cyber libel sa kapwa niya Pilipino nandito sa Pilipinas, di ba? So, mapaparusahan ba yung vlogger na yun? Pwede. Ayon sa paliwanag ni Fiscal EJ. Kung Filipino citizen, dual citizen, ba American saka Filipino citizen ang hawak niya. Nag-cyber libel siya ng kapwa niya Pilipino. Basta't meron siyang Filipino citizen, sako pa rin siya ng batas na yun. So, nakalagay din, nakalagay din sa civil code na ang Filipino citizen ay saklaw ng batas kahit living abroad, di ba? So, ayan, it's explained very clear sa video ni Fiscal EJ. So, basahin nyo civil code, saka criminal law, revised penal code. So, kung law student ka man, o abogado, o police, o criminologist, alam mo yan. So, marami tayong matutunan sa ganitong nangyayari between Senator Rapi Tulfo versus Attorney Libayan et al. So, maging maingat po tayo sa social media at like, share, and subscribe. Maraming salamat. Sa susunod ulit na pagbablog ko at pag-upload. Maraming salamat po.